Ito na, kuha tayong mga bulate. Ito. Yung makukuha kong vermicast rito ay ilalagay ko doon sa garden ko sa harapan. At disclaimer din po sa mga gumagawa rin ng vermicompost. May mga kanya-kanya silang method of preparation, harvesting, and maintaining yung vermicast and vermicomposting. Pero isa lang po ang aming objektibo, ang maging matagumpay ang aming pagtatanim, pag-harvest at pag-aalaga ng ating mga halaman. Ang epekto ng vermicast o dumi ng bulate sa ating mga pananim. Unang-una, ipinakikita ng mga pag-aaral na ang pag-amyenda sa lupa na may vermicast ay nagiging sanhi ng pagsibol ng mga buto ng mas mabilis. Pangalawa, pinatataas ang bilis ng paglaki ng mga punla. Pangatlo, pinatataas ang mga numero ng ugat. Pang-apat, mas ang stress sa ugat ng ating mga pananim ay mas kukonti pag ito po ay nalagyan ng vermicast. Panglima, nagdudulot ng mas maagang pamumulaklak ng mga halaman. At pang-anim, ito ay nagpapataas ng mga ani ng halaman. Maya-maya tingnan na natin yung ilalim niyang cover na yan para makita natin yung ating mga kaibigan na gumagapang. Yan o, nangingitim na yung mga ilalim niya, no? Ito. Yan. Ito. Kulay itim siya. Kaya mayaman sa nitrogen, complete, potassium, phosphorus, yan, potas. Kaya yan po yung mga available na materials, organic, natural fertilizer sa ating pong paligid dito po sa subdivision na kaya kayong mga enthusiast urban na farmers ay magmasid-masid rin po tayo sa ating mga paligid kasi available po yan sa ating mga paligid, lalo na pag ikaw ay nasa subdivision o kahit nasa isang lugar na mapuno. Sigurado ko yung mga tabi-tabi nun, yan, naiipon yung mga dahon, mga sanga, nabubulok na yan. Dito to, napakayaman nito. Makikita nyo kulay itim yan. Sigurado ako mayaman yan. Maraming bulate. Ilalagay ko rin dito yung link kung paano gumawa ng vermicompost dito po, no. Meron din akong vlog rito nun, kaya pakicheck lang po sa description. Ang kaibahan nga po pala ng vermicast sa vermicomposting ay yung vermicast po, yun po yung end product ng vermicomposting. Vermicast po, ito po yung mga dumi ng bulate, samantalang yung vermicomposting naman ay ito yung preparation of brown and green materials. Tapos yung paglalagay ng mga bulate sa inyong compost bin or nightcrawler ata to na area. Kaya yun po ang kaibahan. Alright. Ayan, ito. Ito. Oh, dami. Oh. Oh. The best.
Oh. Yan. Yan, ang daming buto rito ng duhat. Ayan. Kasi duhat dito eh. Ito, puno ng duhat. May mga nag-germinate na ang mga buto eh. Oh, ayan. Kulay itim na. Ito, tingnan natin ito. Pag kinayos ito, sigurado meron to. Oh, yay! Yan. Oh. Oh, ang dami. Dito meron. Oh, yan. Oh, oh. Ang gusto nila yung kulay itim na lupa. Yan, oh. Ayan po. Ayan. Okay. Uy, ang laki. Oh. Oh. Mga kaibigan natin. Beneficial friend. Sayang. Tabanit ng lupa na to. Pag to ang tinanim, ginamit mo sa sigurado. Naitim na siya. Ayan. Iba dyan galing yung mga bulate na nakuha. Yan na rin sila nag-tipid ng mga green and brown material. Yung green materials galing dito sa puno. Yan. Tapos yung mga natuyong dahon, yan na rin nagsalo-salo na. Kaya napakayaman po nitong lupa na to. Ito. Yan. Semento ho to. Pero dyan na lahat na nagbagsakan yung mga green and brown materials na galing sa puno. Tapos may mga bulating nagpuntahan dyan. Yan, naging yan yung matabang lupa na may halong taing ng bulate. Yan. Nag-carbon na siya. Tara na at i-apply natin yung vermicast na nakuha natin dito sa aking maliit na garden plot na may tanim na sili, kangkong, talbos ng kamote. Yan. Makikita ninyo yung aking mga pananim ay nagsisimula pa lang. Kaya hopefully with this addition of natural fertilizer of vermicast ay lumago. I'll update you.
Yan, kaya maraming salamat sa lahat ng aking supporters, and special shout out sa patuloy nyong suporta sa aking YouTube channel on Cesar's Urban TV Vlog. Keep yourself safe and God bless us all.